Kung sinusubaybayan mo ang balita ng State of the Nation Address, alam mo na inaasahan natin ang mga protesta, ang mga rally, kasama na ang Iglesia ni Cristo na dumadagsa sa EDSA. Pero habang inaasahan natin ang kontrobersya, may sinabi si Pangulong Bongbong Marcos na gumulat sa marami. Kasi sa halip na ibalik ang sama ng loob sa mga grupong sumasalungat sa kanya, pinili niyang magpadala ng isang mensahe na puno ng galang at pasasalamat sa Iglesia ni Cristo mismo. Balikan natin ang buong kwento kasi para maintindihan kung gaano kahalaga ang mensaheng ito, kailangan muna nating tingnan ang konteksto. State of the Nation Address. Inaasahan natin na magkaroon ng protest actions. Batay sa mga naunang report na ang Iglesia ni Cristo ay lalabas din. Pero hindi ito bago sa atin. Sa bawat zona, palagi na lamang may rally. Kaya naman, alam natin na kasabay nito ang ika-112 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo at may nakaraang mga protest action laban sa administrasyon, kabilang na sina BBM. Ngayon, dito papasok ang malaking sorpresa. Pero sa kabila ng mga naunang protesta, ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos ay lubos na nakakaantig. Kaya naman, ito ang sinabi ni PBBM. Petsa Hulyo 27, 2026, na personal niyang nilagdaan. Basahin natin ang mensahe ni PBBM. Pero sinabi niya, I extend my warmest greetings to the Iglesia ni Cristo as you commemorate your 112 anniversary. Kaya naman, isipin natin, 112 taon. Higit sa isang siglo na naglilingkod ang Iglesia ni Cristo. Sinabi ni PBBM, ang INC ay naging a steadfast guide to a community grounded in faith, discipline, and a shared sense of responsibility. Ngayon, patuloy niya sinabi, pero hindi lamang sa kasalukuyan nag-focus si PBBM. Binanggit niya rin ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. Kaya naman sinabi niya, from your humble beginnings, you have grown into a religious institution whose presence has reached communities across the globe. Nagsimula lang ang Iglesia ni Cristo sa maliit na paraan, puno ng hamon, ngunit lumago patungo sa buong mundo. At ngayon, narito ang bahaging pinaka-nakakaantig. Pero sinabi niya, your enduring work reminds us that a life rooted in devotion and integrity helps reinforce the moral foundation of society. Kaya naman sa madaling salita, ang Iglesia ni Cristo ay tumutulong para patatagin ang moral na pundasyon ng ating lipunan. Ngayon, mayroon ding mahalagang paalala sa mensaheng ito, pero mahalagang tandaan, sa ating konstitusyon, ang separation of church and state ay inviolable. Kaya naman, alam natin, anuman ang trabaho ng simbahan, nararapat na manatili sila sa kanilang misyon, ang tunay na paglilingkod sa ebanghelisasyon at hindi sa larangan ng politika. Pero maganda ito gamit ang isang halimbawa, ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Quiboloy. Kaya naman, natandaan natin, nang mahuli si Quiboloy, halos masira ang buong institusyon dahil ang buong grupo ay nag-focus sa pagprotekta sa kanya sa halip na sa tunay nilang misyon, ang ebanghelisasyon at pagtuturo. Pero pagkatapos ng isang linggo, kaagad silang naglabas ng statement na hindi na sila mananakop sa mga usaping politikal. Kaya naman, iyon ang leksyon dito kapag ang isang relihiyosong grupo ay nabigo sa kanilang pangunahing misyon. Dahil nadala sila sa kaguluhan ng politika, nasasaktan ang buong institusyon. Ngayon, balikan natin ang mensahe ni PBBM. Pero patuloy siyang nagsulat, may this anniversary reaffirm the sacred mission that has sustained your church through the generations. Kaya naman, ipinapahiwatig niya, ang sagradong misyon ng Iglesia ni Cristo ay dapat manatiling buhay, matatag, at nananatili sa layunin nito. At narito ang mensahe niya tungkol sa paglilingkod sa bayan. Pero sinabi niya, may this milestone deepen your commitment to translating your beliefs into meaningful acts that uplift those in need. Kaya naman, ibig sabihin, ipinaalala niya sa Iglesia ni Cristo na tuloy-tuloy silang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan, isalin ang paniniwala sa aksyon.
Ngayon, narito ang pinakamahalagang apela ni PBBM. Pero sinabi niya, I encourage every member of the INC to remain a steadfast partner in nation building, where faith is demonstrated through service and citizenship is expressed through genuine concern for others. Kaya naman, hindi lang basta greeting ang mensahe niya. Ito ay isang panawagan na maging tunay na kaibigan sila sa pagbuo ng ating bansa. At panghuli, binigyan din niya ng katiyakan ng buong INC. Pero sinabi niya, rest assured that the government stands in solidarity with organizations that strengthen families, promote peace, and expand compassion throughout our country. Kaya naman, ibig sabihin, kahit may mga protesta, kahit may mga alitan, nangangako ang gobyerno na patuloy silang susuportahan ang mga organisasyong naglilingkod para sa kabutihan ng bayan. Ngayon, narito na ang aking sariling pananaw. Pero kung tutuusin, paano mo lalabanan ang ganitong uri ng Pangulo? Kaya naman sa halip na gantihan ng galit, sa halip na batuhin ng masasakit na salita, ang tinatanggap natin ay isang mensahe ng respeto, isang mensahe ng pasasalamat, at isang mensahe ng pagkakaisa. Pero iyon ang tunay na hamon. Kapag sinasabi ng ating Pangulo, Long live the Church of Christ, sa gitna ng mga kritisismo at protesta, ipinapakita niya ang kanyang tunay na katangian. Kaya naman, sa huli, isang panawagan lamang ang mayroon ako para sa lahat. Pero kung mayroon man kayong protest action ngayong araw, tandaan nating, ang tunay na kapangyarihan ay nasa serbisyo, hindi sa sigawan at galit. Kaya naman, umaasa lang ako na maituloy ang sagradong misyon ng Iglesia ni Cristo, ang tumulong, ang magturo, ang magpalakas ng moral na pundasyon ng ating bansa. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. 112 taon, isang liham na personal na pinirmahan, isang mensahe ng respeto sa gitna ng mga protesta. Hindi ito karaniwang balita. Ito ay isang patunay na kahit sa gitna ng kaguluhan, may kakayahan ang isang leader na pumili ng pagkakaisa sa halip na gulo. At kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon, marahil ikaw ay isang miyembro ng Iglesia ni Cristo o isang ordinaryong Pilipino na nag-aabang sa mga balita ng SONA. Naiintindihan ang pagkamausisa mo, pero hayaan mong ipaalala ko sa iyo, sa gitna ng lahat ng ating pagkakaiba, sa gitna ng lahat ng ating mga paninindigan, mayroon pa ring puwang para sa respeto, para sa pasasalamat, at para sa pagkakaisa bilang isang bansa. Ang pinakahindiya, hindi karaniwang anggulo. Hindi ito basta isang kwento ng SONA o protesta. Ito ay isang kwento kung paano pinili ni Pangulong Bongbong Marcos na tugunan ang kritisismo, hindi sa galit, kundi sa respeto at pagkakaisa. At kung paano ito nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng paghihiwalay ng simbahan at estado. 112 taon ng paglilingkod. Isang liham na puno ng pasasalamat. Isang mensahe na nagpapatunay sa tunay na katangian ng isang leader. Sa halip na labanan ang mga kumakalaban sa kanya, pinili ni Pangulong Bongbong Marcos na magpakita ng respeto, isang halimbawa na dapat nating tandaan. Na kahit sa pinakamainit na sandali ng ating politika, may espasyo pa rin para sa kabutihang loob. Kaya sa susunod na may protesta, may kritisismo, may alitan, alalahanin natin, ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi nasusukat sa dami ng ating galit, kundi sa kalidad ng ating pagkakaisa.